Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid ko kay Kristo. Ako si Pastora Lorilyn Gabani ng 13 Martires City, Cavite. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Judges chapter 6 verses 2 to 6. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa panibagong mensahe na iyong ibibigay sa amin. Pangunahan kami na iyong banal na Espiritu at makita namin ang iyong revelation, marinig namin ang iyong pangungusap mula sa iyong mga salita. Kaya Lord, hinatubilin po namin sa iyo ang gawain ito, tanging sa pangalan mo Jesus. Amen. Let us read the Word of God from Judges chapter 6 verses 2 to 6. The Midianites were so cruel that the Israelites made hiding places for themselves in the mountains, caves, and strongholds. Whenever the Israelites planted their crops, marauders from Midian, Amalek, and the people of the east would attack Israel, camping in the land and destroying crops as far away as Gaza. They left the Israelites with nothing to eat, taking all the sheep, goats, cattle, and donkeys. These enemy hordes coming with their livestock and tents were as thick as locusts. They arrived on droves of camels, too numerous to count, and they stayed until the land was stripped bare. So Israel was reduced to starvation by Midianites. Then the Israelites cried out to the Lord for help. Ang title po natin sa umagang ito, The Details of Israel's Bondage to Midian. The book of Judges tells a repeated cycle in Israel's history: sin, oppression, repentance, and deliverance. Naranasan mo na bang makaramdam na matinding problema na parang wala kang matakbuhan? Ganito ang naranasan ng Israel. Punong-puno ng takot, kakulangan, at paghihirap dahil sa kanilang paglayo sa Diyos. Sa Judges chapter 6 verses 2 to 6, malinaw na inilalarawan ang paghihirap ng Israel. Dahil sa lakas ng Midian, napilitan ang mga Israel na magtago sa mga kuweba, lungga at matataas na bundok. Pinapakita nito na wala silang kapayapaan at seguridad. Ang lupang ipinangako sa kanila ay hindi nila mapakinabangan ng maayos. Tuwing panahon ng anihan, dumarating ang mga Midianita kasama ang iba pang mga kaaway upang sirain ang kanilang mga pananim. Ibig sabihin, kahit gaano sila kasipag magtrabaho, nawawala rin ang bunga nito. Hindi lamang pananim ang nawawala, kundi pati mga hayop at pagkain. Ang resulta ay matinding kahirapan. Wala nang matira para sa kanila. Dahil sa paulit-ulit na pag-atake, nawalan sila ng lakas ng loob. Ang kanilang sitwasyon ay tila walang katapusan. Sa talata 6, sinasabi na dumaing ng lubha ang Israel, kaya sila ay dumaing sa Panginoon. Sa wakas, kinilala nila na ang kanilang tunay na tulong ay nagmumula sa Diyos. Ano po ang matututunan natin mula sa salitang ating binasa? Ang paghihirap ng Israel ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng kanilang paglayo sa Diyos at hindi pagsunod. Ipinapaalala nito na ang kasalanan ay may kaakibat na epekto sa ating buhay. Kapag ang Diyos ay hindi na ang sentro ng ating buhay, nawawala ang tunay na kapayapaan at seguridad. Tulad ng Israel, maaari tayong makaramdam ng takot at kawalan kahit may kakayahan tayo. Kahit magsikap ang Israel, nawawala pa rin ang kanilang pinaghirapan. Pinapakita nito na hindi sapat ang sariling kakayahan kung wala
ang pagpapala at proteksyon ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos ang sitwasyon upang mapagtanto ng Israel ang kanilang kalagayan. Minsan, ginagamit ng Diyos ang kahirapan upang tayo ay magising at bumalik sa Kanya. Kahit paulit-ulit na nagkakamali ang Israel nang sila ay tumawag sa Diyos, pinakinggan niya sila. Pinapakita nito na ang kanyang awa at kahandaan na tumulong sa sino mang lalapit sa kanya. Mga kapatid, may mga bahagi ba ng buhay mo na nalalayo ka sa Diyos? Tumawag ka sa Kanya ng may pagpapakumbaba at pagsisisi. Dinirinig ng Diyos ang puso na tapat na lumalapit sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga salita mo na patuloy na nagpapalakas at nagbibigay pag-asa. Patawarin po kami kung may mga oras na kami ay lumalayo at hindi nagiging masunurin sa iyo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa patuloy mong pagbibigay ng pagpapala at kalakasan sa bawat araw. We are praying for our nation. Hindi po lingid sa iyo, Panginoon, ang kaguluhan na nangyayari sa Middle East. Dalangin namin ang kapayapaan, ang iyong habag at biyaya. Sa lahat na nangyayari, alam po namin na may kapahintulutan ka sa ganitong sitwasyon ay matuto kaming magpakumbaba at lumapit sa iyo. Dinadalangin namin ang aming mga kababayan na naapektuhan ng kaguluhan. Pakiingatan mo po sila, maging ang mga Pilipino na nakakaranas ng hindi magandang epekto sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ay patuloy na magtiwala sa iyo at maging matatag sa pananampalataya that you are our God, our refuge, our strength, very present help in trouble. Ito po ang aming dalangin, tanging sa pangalan mo Jesus, at kinikilala po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyo i-share ang video neto upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Magandang araw po at mabuhay po tayong lahat sa biyaya ng Diyos. Amen.